June 18, 1940. Mukha naman po malaki hektarya po nito. Ganun po ba? Mari po ba na tanongin kung ilang hektarya po itong lupay ng inyong... Ito, humigit kumulang sa 2 hektarya. Sino po ba? Ito po kayo po ba o kayo po ang pamilya? Yung lupang ito ay ari, hindi aking lupa, kundi lupa. Ilan nyo ay ano po? Ito po ito. Magkano po ang binabayad nyo po? Ang binabayad ko sa lupa, hindi bayad kung hindi ito pinakabuhay. Ikalimang parte ang sa may lupa. Ang akin apat. Sino pinakapusto? Sa parte. Ilang beses nyo po hina-harvest po itong mga ninyo po? Ito pwedeng dalawa, pwedeng isang harvest, pwedeng padalawin mo. Ang puhunan po, magkano po ba? Ang panimala nyo po nung nagsisimula po kayo magbenta po ng puhunan. Para po ko na ni Termero, siyempre maliit. Ngayon, pag nadami na laki. Opo. So, binabasin nyo po ba ang inyo pong pagbibenta po ng pinya sa komunitikan? O siyempre na. Katulad ng isang punong ganito. Opo. Niya, yung bawat isang punong yan, ang magiging puhunan mo ay 12 pesos. Bawat isang puno. Bago hanggang sa mga peso. Ano po? Tawag dito po. Anong taon po ba ang ginugugol po para po gumunga po ang mga pinya po? Abay siguro sa laki ng pinya. Halimbawa, if mana ang pinya, pwede mo nang gamutin, kabumahin. 8, 9 naman. Ganyan niyo Pwede po yung pagbumahin. sinisimulan po ang proseso po ng pagtatanim po ng pinya po. Paano po ba yun? May mga fertilizer po ba tayo ginagamit? Okay, oo, yun ang kailangan mismo fertilizer. Pag walang fertilizer, hindi lalakad pinya. So, ilang hektarya po ba yung una niyo pong sinimulang taniman po? Aba, wala hindi hektarya noon. Ano po? Mga meters lang, mga 400 meters, 500 meters, yan, bago unti-unti nang lalaki. Yun po ang panimala niyo pong pagtatanim po noon. Wala pang puno kaya gayon lang. Pag malaki na puno, natawi. Ano po ito? Impluensya po ba o naisipan niyo lang po magtanim po ng pinya? Talaga iti influenza na talaga iti ginawa namin po sa limutangan. Saka hindi ko pa kakameron ng pagkaratang kameron pa ng pera. Kaya ginawa yan hanggang sa ngayon. Nagustuhan na namin at maganda kita. Tuloy-tuloy. Hanggang sa ngayon. Dito lang po ba sa Tagaytay o meron pa po iba kayong buyer po? Maraming buyer ko sa pinya. Taga saan. Kung saan na po Taga saan sila naparito na sila. Dito po sa Mandalo sa inyo po, dito sa tirahan niyo lang po, marami din po nabili po sa inyo po. Oo, katulad sa tindahan marami nabili ko taga-Texan yan, mga taga-Maynila, mamasyal dyan, nadaan, nakita pinya. Sige po. Ayan. Tapos po, Hindi kaya, itutumbo mo na lang. tapos po, Babalik. Yan. po. Pag ganito po alam, magkano na pong presyo nito? Sa panahon ngayon, 50 pesos. Pesos na po ito. Oo, malaki yan. Tip, 40. 50 to 40 po. Dahil meron pa po, may ginagamit po ba kayo mga gloves, ganun po. Pag Pero pagka, siyempre may gloves ka, pag marami, Apo. pag isa-isa lang, wala na. Minsan po ba hinihingi pa po ito? Hindi na. Oo, may nanghihingi, siyempre. Wala pa gusto.
Pagka po ganito po kaliliit po, Wala na kahit pa yan. di pa po. 3 months, ganyan. hindi pa pwede. Ano po yung size po pagka po, halimbawa pwede na po siyang, ano po, kunin. Hindi, ilog yan. Ilay. Ito po. Pag meron ng gayaan, pwede na. Opo. Ilog na yan. Malalaman lang po pagka po pwede na po siya alin, pagka po may parang kulay ilaw Okay, po. kulay dilaw. Pwede na halos. So, alam naman po natin na pangunahin pong produkto itong pinya po dito sa atin. Sa tingin niyo po, mataas po ba lagi demand po na itong pinya? Kaya yan. Yung tarot siya. May supply po ba kayo nito na dito sa Oo, hindi mo naman. Minsan. Nagkakaroon po ba ng shortage po dito sa pinya po? Oo. Sa ano po buwan? June. July. Magkano niyo po pinapresyon pagka po ganong buwan po? Siguro sa pinya, merong 5 pesos, merong 10 pesos ang mismong baksak ng pinya. Yung kamako na yan. May pagkakataon po bang bagsakan po ang presyo po nito? Gawa ng marami. Ay ano po, may pagkakataon po ba na tinataasan niyo po yung presyo po pag halimbawa po Siguro sa presyo ng mga pag ang mataas, siyempre tataasan mo rin. Kailan niyo po tinataasan? Anong buwan po kaya ito? Alin, inya, ang pang ng mababa Sa June po. ay sa June. Pagkano po mataas po? Pagka mataas na, siyempre ikukan mo rin sa pagkakamot mo ng pinya. Patagos mo patamain ng mga September, October, papatamain mo yan. Apo. Yan minsan mahal ang pinya. Ah, Halos wala. Madami na. Madami. Pagkakataong mataas ang supply. Pagkakataong mataas ang demand. Ngunit, ayon sa akin nakapanayam, may pagkakataong mataas ang demand at may pagkakataong mataas ang supply ng pinya. Ngunit, nakabase pa rin sa paraan ng pagbili ng mga consumer ang kagustuhan nila na tumikim ng ating produkto o kaya naman nakabatay ito sa panahon. May pagkakataon naman na nagkakaroon ng shortage sapagkat meron itong buwan o taon upang anihin. Minsan naman na may pagkakataong mararanasan natin ng surplus. Mararanasan
nararanasan natin na surplus sa pagbunga ng mga pinya. Marahil sa dami ng lupain dito sa Tagaytay, masasabi natin na ang pinya ay isa sa mga produkto na meron ang ating bansa. Unang araw po sa ating ako po si Claire Bibawi at ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa City Market of Tagaytay para po alamin ang pinagkaiba ng surplus, shortage at equilibrio ng produktong pinya base sa producer at consumer. So tara, samahan niyo po ako. Ngayon po ay kasama po natin si Ate Lucy Salonga. May-ari po siya ng fruit stand dito sa City Market at Tagaytay. At ngayon po, tatanungin po natin siya ng ilang impormasyon about sa shortage, surplus at equilibrio ng isang produktong pinya. Magkano po ito? Pinapenta namin ito ng 25. Yan. Pag malaki naman, nasa 40. Ano po yung advantage ng mas murang pinya sa mas mahal na pinya? Pag pumurong pinya, mas madami na nabili. Pagka mahal, di mga ilan mo. Yung 100 ang sa 25, apat. Dito sa ang 100 mga dalawa. Lumalabas po na kapag ang isang produkto ay mayroong maliit na presyo, mataas ang demand nito na nagkakaroon din ng konting supply dahil nagkakaroon po tayo ng shortage. Samantalang kung ang presyo naman po ng isang produkto ay mababa or nasa katamtamang presyo, nagkakaroon po tayo ng pantay na supply at demand ng isang produkto. O nagkakaroon po tayo ng tinatawag na equilibrio. Samantalang, kapag naman po mataas ang presyo ng isang produkto, nagkakaroon po tayo ng mababang supply, ng mas maraming supply, o di kaya nagkakaroon po tayo ng pagkukulang sa demand nito, kaya ito po ay sumusobra at lumalabis. Yun po ang tinatawag natin surplus.
Oo naman. Okay. Magandang araw po. Ano yung pangalan? Ako ay Christina Garcia. Ikaw din ang pumunta sa inyo. Ano po ba yung mga nakaka-affect sa Malaki, maraming gulo kami mamimili. At kakangkira na nakapag-isang pagkakain sa marami ka rin? Ate, ang ganda po ng mga Magandang araw po. Ano pong pangalan niyo? Allen. Allen. Ilang taon na po kayo dito sa servisyo? 3 years. Ate Allen, ano po yung mga nauuso o napapanahon ngayong ngayong panahon to? So, yung mga usong damit ngayon, Ano po yung malakas po sa panlasa ng mga tao, yung mga nabibenta pong mga yung mga off-shoulder, tsaka yung mga, yung turtleneck, yung summer. Sa tingin niyo po, bakit po kaya nabibili to ng mga ng mga tao? Yun kasi yung ngayon, nauuso yung gusto nilang, alam mo na yung mga kabataan na yung kung ano yung nakikita nilang gusto, yun ang gusto nila nilang suot. Sige po, maraming salamat po. Ilang minuto na sa inyo, Lily? Go. Magandang araw po. Ano pong pangalan nila? CM po. Ano po ba yung mga salik na nakaka-apekto sa demand maliban po sa presyo? Yung dami ng mamimili kasi for example, tulad ng mga off-shoulders ngayon, 'di ba? Marami yung bumibili ngayon ng off-shoulders. 'Di ba? Siguro naman kahit naman ikaw nagsusunod ka nun, 'di ba? Syempre, the more na mas madami yung bumibili kasi nauuso siya, mas tumataas yung demand kasi halimbawa, di ba uso yung off-shoulder nga. Siyempre, marami yung mamimili, kaya tataas din yung demand niya, yung rate ng demand niya. Siyempre, yung supply din dadami kasi pag naaapektuhan yung isang part sa economics, halimbawa yung demand ka, pag naaapektuhan yung demand, naaapektuhan din yung supply. Kaya, yun, isa rin yung dami ng mamimili sa nakakita. Maraming salamat. Post yung pabababae na. Dito naman, magka-open. Okay na. Magandang araw po. Ano pong pangalan nila? Judy. Ano po ba yung mga salik na nakaka-apekto sa demand maliban po sa presyo? presyo na magkaugnay na produkto. Katulad nito, sa mga blouse. Mahingaan yung taong bumili, halimbawa, pag bumili ng blouse, mahingaan yung bumili nito, itong slacks. Ngayon, dalawa kayo nang bibili sa akin. Tapos, katulad nun, mga shorts. Pag bumili sila, mahingaan nyo rin bumili ng isang t-shirt. Ayun, Point 9, my number one and only radio for life. Every day I turn my radio on. Nakikinig sa mga one and only radio station.
naman kasi minsan konti tao. Ano pong paraan ang ginagawa niyo para maubos yung So, kailangan babang presyo. Tama po ba yung supply po rin ng palamig? Minsan wala po kasi summer na ngayon. Mainit. Ay! Game na nga!